Isang malakas at matibay na tunog ng preno ang sapilitang nagpatigil kay Maria Santos. Ang mabigat na SUV ay bahagyang lumayo sa daan na natatakpan ng ulan bago ang sistema ng anti-lock brake ay nakatulong sa sasakyan na manatiling tuwid. Ibinaba ni Maria ang bintana. Isang malamig na hangin ang agad na pumasok sa mainit na interior ng sasakyan, dala ang amoy ng katat. Malapit sa bakod na nagtatago ng basurahan ng isang eksklusibong komunidad, dalawang mataas na lalaki ang marahas na nagtutulak ng isa pang malaking lalaki pababa sa kalye na basang ang ulan. Isa sa manlalaban ay sapilitang hinawakan ang kwelyong lalaking nakadapa, sinusubukang alisin ang lumang tela ng jacket nito. Hindi sumigaw ang lalaki, hindi nagmakawa. Humihinga lamang siya ng marahan, inilalagay ang makamay sa malamig na aspalto at nagsisikap na tumayo sa kabilangang suntok. May kakaibang bagay sa tahimik. Matigas na postura niya, isang bagay na nagpahintong ang hininga kay Maria. Kailangan lamang niya itong isara ang bintana at pindutin ang gas. Sa loob ng 5 minuto, nasa kanyang malaking tahanan na siya, ligtas. Ngunit ang mukha ni Alexander ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang asawa ay hindi kailanman nagpalingon sa kahirapan ng iba. Ang pagwawalang bahala, Rita, ay pumapatay o mas tiyak, nagpapamatay ng walang baril, ang laging sinasabi nito. 5 taon na ang nakalipas nang mamatay si Alexander, ngunit ang pagwawalang bahala ay nananatili pa rin. Pinindot ni Maria ang busina. Isang mahabang tunog ang pumutok sa gabi. Binuksan niya ang pinto at humakbang patungo sa kalsadang basang ulan, hindi pinansin ang tubig na pumasok sa kanyang mamahaling sapatos na balat. Lumayo kayo. Ang tinik niya ay mataas at puno ng autoridad, ang parehong tono na ginagamit niya upang kagalitan ang mawalang kwentang kontratistang dumarating sa kanyang masalon. Papalapit na ang pulis. Darating na ang seguridad ng komunidad. Bumalik ang makabataan. Ang liwanag ng headlight ng isang makapangyarihang SUV at ang kumpiyansang tinik ng babaeng nagsusuot ng cashmere coat ay nakaroon ng epekto. Nagpalitan silang tingin, nagmura ng malakas, at pagkatapos ay iniwanan ang biktima at mabilis na umalis, nawala sa gabi. Lumapit si Maria. Ang lalaki ay sumandal ng mabigat sa bakod, sinusubukang mabawi ang kanyang hininga. Isang maitim na pasa ang nakita sa pisngi niya, at ang mga payat na balikat ay nanginginig sa lamig. Tila 50 taong gulang siya. Kaya mo bang lumakat? Tanong ni Maria, lumapit pa. Itinangalangang lalaki ang kanyang ulo. Sa liwanag ng posteng ilaw, nakita ni Maria ang kanyang nga mata malalim, kayumanggi, walang aninong langong ng alak tulad ng naisip niya. Hitsura ng isang matalinong tao. Ayos lang ako, sumagot ang lalaki ngang mahinahon, pantay na boses, ganap na taliwas sa kanyang kamukhang hitsura. Hindi ka dapat lumabas, maaring masaktan ka. Ang sagot na ito ay ganap na naguluhan kay Maria. Walang pakikiusap, walang takot, walang panghihingi. Ito ay simpleng pahayag ng katotohanan. Lalong lumalakas ang lamig ng gabi. Napagtanto ni Maria na ang lalaki ay nagsuot-suot ng manipis na jacket mukhang nakuha mula sa basurahan at sa ilalim nito ay isang lumang sweater. Namumulalila ang labi niya sa lamig, nagtatakipan ang ngipin, kahit ginagawa niya ang lahat upang hindi mapakita ito. At ang tigas na ito, ang dignidad ng isang lalaking nahulok ngunit hindi nagmamakawa ng tulong, ay nagpiliting isantabi ni Maria ang kanyang napagdududa. Sumakay ka. Pumihit si Maria patungo sa mainit na interior ng SUV. Mamamatay ka sa lamig. Hindi ka mabubuhay hanggang umaga. Sumakay siya sa upuan ng driver, inaasahan na agad na hahalinhan ng lalaki sa init. Ngunit tumigil ito sa tabingang bukas na pintuan ng sasakyan. Maintindihan mo? Sabi niya, titignan ang maruming makamay at lumang basang sapatos niya. Marumi ako. Mamahaling interior ang sasakyan mo, marumihan ko ang lahat ng bagay. Ang makatagang ito ay binikas ng walang anumang pang-aasar. Naramdaman ni Maria ang isang kakaibang awa, isang nakalimutang emosyon, na bumubula sa kanyang lalamunan. Umupo ka, sabi niya, ang tinik ay lumambot. Sa palagay mo ba mas mahalaga sa akin ang katat ng upuan kaysa sa isang tao? Dahan-dahan, tulad ng hindi makapaniwala sa nangyayari, umupo ang lalaki sa upuan ng pasahero at maingat na isinara ang pinto sa likod niya. Pinindot ni Maria ang gas, at unti-unting naglakat ang sasakyan patungo sa pasukan ng tirahan. Ilang minuto lamang ang biyahe, ngunit ang isang mabigat na katahimikan ay bumalabal sa loob ng sasakyan. Naramdaman ni Maria ang lamig na nagmumula sa damit ng lalaki. Halong amoy kaya at halumigmig, ganap na kabaliktar ang kanyang pabango. Sumilip siya sa lalaki sandali. Nakatayo ang likod nito, tinitingnan sa harapan, makasamang nga kamay sa itaas ng ngahita, sinisikap na sumaklot ng pinakakonting espasyo.
Ang gwardiya sa checkpoint ay nakilala ang sasakyan ng may-ari ng interior design shop at tahimik na itinaas ang harang. Pagkaraan ng 1 minuto, nilagyan ng preno ni Maria ang sasakyan sa harapan ng kanyang 2 palapag na tahanan. Tinanggap silang ang bahay ng pamilyar na kalungkutan. Madilim ang mabintana, mabigat ang pintuan ng Nara. Noon ay puno ito ng liwanag, at ang tawanan ni Sasha ay umaalingaw-ngaw. Pumupunta rin dito ang anak nilang si Dennis. Ngayon, ang malawak na bahay ay naging malamig at walang laman. Ang pera ay nagpapainit ng bank account. Ngunit hindi nito mapainit ang kaluluwa. Nang pumasok sila sa bulwagan, na iluminado ang isang malaking chandelier, tumigil ang lalaki sa pintuan, tila natatakot na humakbang sa mamahaling alpombra. Hinubat ni Maria ang kanyang tsoat. Halika, sabi niya ng maikli, nagtuturo sa hallway sa gilid sa unang palapag. Ito ang pinakamabuting silid. Binuksan niya ang isang maliwanag na silid tulugan. Sa loob, malinis at walang mansa ang silid, may isang higaang pang-isa at isang telebisyon na nakabitin sa dingding. Ang banyo ay nasa kabila, may mangga tuwalya at bagong sabon sa kabinet. Kukuha muna akong damit. Umakyat si Maria sa ikalawang palapag, patungo sa dresser ni Alexander. Hindi siya naroon ng mahigit 1 taon. Ang amoy ng cedarwood mula sa mga wire hanger ay pumalo sa kanyang ilong, sandaling nagpaulap ng kanyang kaisipan. Kumuha siyang malinis na jogging pants, makapal na flannel na polo, at bagong medyas. Habang bumababa siya sa hagdan, napagtanto niya na ginagawa niya ang isang bagay na kamangmangan. 5 taon na ang nakalipas, hindi niya maisip ang pagbibigay ng mga damit ng kanyang asawa sa sinuman, at ngayon ay dala niya ito sa isang lalaking mula sa kalye. Kumatok siya sa bahagyang bukas na pintuan ng silid tulugan at naglagay ng tumpok ng damit sa dresser. Tumango ang lalaki nang nagpapasalamat nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Maligo ka, matulog, bukas ayusin natin ang lahat ng ito. Bumalik siya sa kanyang silid tulugan sa ikalawang palapag, ang paklok ng pintuan ay tumunog ngang tik. Pagkatapos, pumunta siya sa mabigat na drawer at muli itong inilislis, binuksan ito sa pinakamataas na kandado. Sa sandaling ito lamang, nang ligtas na siya, napagtanto ni Maria ang seryosidad ng kanyang ginawa. Ang excitement ay nagsimulang lumipas, nagbibigay daan sa matinding pagkabahala. Pinayagan niya ang isang ganap na estranyo na pumasok sa kanyang tahanan, ang kanyang kuta. Paano kung isa itong kriminal? Paano kung ang kanyang magkaibigan, ang taong nakikipagtalo sa kanya para sa mga espesyal na bagay, ay kasama? Inisip niya ang pintuan ng kanyang silid tulugan na tahimik na bumubukas sa gabi. Ang isang tao ay nagsasaliksik ng mga drawer, naghahanap ng kanyang jewelry box. Hindi hinubat ni Maria ang kanyang damit. Humiga siya sa kumot, inangat ang kanyang matuhod sa dibdib niya. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit na hawak ang cellphone na nakadial sa chief security ng komunidad. Nakinig siya sa bawat minuto. Ang bahay, karaniwang walang ingay, ay tila nagbibigay ng daan-daang tunog. Ang isang tabla ng sahig ay nagnanggalit sa hallway. Nagdadahunog ang radiator. Ang ulan sa labas ng bintana ay parang maingat na mga yapak. Sinisi niya ang sarili niya. Isang mature, matagumpay na babae, isang matigas na negosyante, na kilos tulad ng isang mangmang. Kung makakabuhay, lamang siya hanggang umaga. Kung makakabuhay lamang siya hanggang umaga. Ang madaling araw ay makulimlim at abo-abo. Nakatulok lamang si Maria ngang maikling, nempatibay na tulok ng madaling araw. Nang imulat ang mata, ilang segundo siyang tumitingin sa kisame, na gunita nga mapangyayari noong nakaraang gabi. Biglang bumangon siya sa kama. Nasa tabi ang telepono. Ipinamalas 9 orasan ang alas 8 na umaga. Ganap na tahimik ang bahay. Walang tunog nege tubig na dumadaloy. Walang magayapak. Nagbihis siya ang makapal na sweater, maingat na ipinasok ang susi sa kandado, at lumabas sa hallway. Kumabog ang puso niya, binibilang ang bawat hakbang sa hagdang kahoy. Nagsimulang lumitaw ang manakakatakot na imahe sa kanyang isipan. Mahablangkong drawer sa sala, dumi sa maliwanag na alpombra, nawala ang gamigang chigo. Bumaba si Maria sa unang palapag at lumapit sa bahagyang bukas na pintuan ng silid para sa mabisita. Hinintay niya ang kanyang hininga habang itinulak niya ito ng bukas. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sa pintuan, lubos na nagulat. Malinis ang silid, walang kapintasan. Walang dumi. Walang amoy ngalak o mabahong katawan, ang nabagay na palagi niyang kinatatakutan.
Ang higaan ay naayos ng may ganap na katumpakan tulad ng sa militar. Walang kulubot sa kumot. Ang unan ay perpektong nakalagay sa gitna. Ang lahat ng dating tiwala niya na ito ay isang taong itinakwil ngang lipunan ay naglaho ng harapin ang ganitong militar na kaayusan. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng bintana, patalikod sa kanya. Wala itong damit sa itaas. Ang liwanag ng umaga ay tumitirik sa puwang sa bintana, inihahayak ang isang nakagulat na eksena. Ang malawak na likod niya ay punong lumang na paklat. Hindi ito menegaba kasi negalaban sa kalye. Kundi megaba kasi nega matagal na maras na panggabuso. Narinig ang ingay ngang pintuan, pumihit ang lalaki, instinktibong itinaas ang kamay upang takpan ang kanyang dibdib. Sa isang sandali, nakita ni Maria ang kanyang mukha. Ang ngalabi niya ay masikip na nakakabit, luha na naktitipon sa malalimnam nga mata. Maingat niyang hawak sa dalawang daliri ang isang maliit na niyok na rebulto na hindi ninakaw, na dati ay nakalagay sa mesa sa tabi ngang higaan, kasama ang isang lumang retrato. Ang litrato ay kasing laki na palad, ang mga gilid ay kulubot. Isang matandang babae na nakasuot ng paboritong belo, ang mukha ay katulad ng kanyang ina, ay nakatingin kay Maria mula sa dinomadong papel. Mabilis na pinunasan ng lalaki ang luha sa likod ng kanyang kamay at inunat ang polo ni Alexander na nakalagay sa upuan. Pasensya na. Naging nanginginig ang kanyang tinik. Mabilis niyang naikandado ang shirt. Hindi ko narinig na pumasok ka. Salamat sa tulong at damit. Malinis ang nga ito. Nilabhan ko ang lahat sa washing machine kagabi. Yung jacket ko lang naiwan pang nagpapatuyo sa radiator. Tumayo si Maria sa pintuan, hindi makatalikot mula sa lumang litrato na kasingiranda niyang inilagay sa bulsang lalaki. Ang lahat ng kanyang takot at pagdududa sa gabi ay biglang naglaho. Sa harap niya ay isang lalaking nakaligtas sa isang kakilakilabot na trahedya. Isang lalaking ang buhay ay nasira ngunit ang puso ay nananatiling buo. Ano ang pangalan mo? Tahimik niyang tanong, pumasok sa silid. Tapos na niyang nakabit ang mangas ng polo. Ang polo ni Alexander ay halos perpektong akma, bahagyang masikip lamang sa mga balikat. Victor, sagot nito, tuwit na tinitingnan ang kanyang nga mata. Sa tingin nito ay walang bahid ng kahiyahiya tungkol sa kanyang kalagayan. Naunawaan niya ang kanyang kasalukuyang posisyon sa lipunan at ganap na ayaw maging pabigat sa sinuman. Pakinggan mo, Victor. Sinakop ni Maria ang magabraso niya, sinusubukang bumalik sa kanyang profesional na tono, ngunit ang tinik niya ay nanginginig pa rin. Mayroon akong malawak na lugar. Natatakpan ng tubig. Ang pompa ng tubig sa basement ay sira. At sa alinmang paraan, kailangan kong isa na makatulong sa akin. Sa likod ng bahay ay may mainit na imbakan, na may heater, banyo, at kusina. Inaanyayahan kita bilang trabahante. Regular akong magbabayad, ako ang mag-aalaga ng pagkain. Tumingin si Victor palabas ng bintana, sa hardin na binabahan ng tubig. Ang mukha niya ay walang ipinakitang emosyon, ngunit napansin ni Maria ang kanyang kamay na nanginginig habang mahigpit na hawak ang jilid ng silingang bintana. Nagbabayad kang panganib, Maria Santos? Sabi nito, naalala kung paano kinakausap ng mga gwardiya ang kanya. Wala kang alam tungkol sa akin. Nakbabayad ako ang panganib, pumayak siya. Ngunit sanay na akong maktiwala sa aking makamata. Pumapayak ka ba? Dahan-dahang tumango si Victor. Pumapayak ako. Salamat sa iyo. Sinabi niya ito ng payak, hindi yumukot. At sa pagiging payak na iyon, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang kaligtasan, nakalimutan na ng matagal. Ang kalungkutang pumipigil sa kanya sa loob ng maraming taon sa malawak na walang lamang bahay ay biglang humakbang ng isang paso pabalik. Isang linggo ang lumipas. Ang lugar na natatakpan ng tubig sa paligid ng bahay ay nagbago hanggang sa hindi na ito makilala. Ang nabaha sa pasukan ng garahe ay nawala na. Ang ngalandas ay nalinis hanggang sa mismong pagbabato. Nakatayo si Maria sa tabi ng bintana ng kusina na may tasa ng kape sa umaga, tinitignan ang hardin. Nagtatrabaho si Victor malapit sa lumang kahoy na pavilyon, isang akdang gawang Italiano. Noong nakaraang takulan, ang bubong ng pavilyon ay bulok na, at ang inukit na hanigi ay nagsimulang tumiwala. Ilang beses na tumawag si Maria nga manggagawa, ngunit humakbang lamang sila, at nagbigay niyang napakalaking na singil. Inaprubahan ni Victor ang problema sa ibang paraan. Hindi siya agad kumuhang palakol o lagari. Pinanut siya ni Maria habang sinisiyasat nito ang estruktura sa matagal na panahon, kumakatok ng malumanay sa kahoy, pagkatapos ay inilabas ang isang lapis ng karpintero at isang makapal na karton mula sa kanyang bulsa. Umupo sa may balon na nalinis ang baha, nagsimula siyang mag-drawing ng mabilis at may kumpiyansa. Mga makinis na guhit, tumpak sa bawat detalye,
halos automatiko. Hindi ito mapabigla-biglang sketch ngang manggagawa sa pag-ayos, kundi mapropesyonal na teknikal na plano na may kumpletong makalkulasyon ng lot. Pagkatapos makumpleto ang tiyakam, nagsimula siyang magsapeho. Ang kilos niya ay mapanuring, tumpak at makapangyarihan. Kahapon, sa parehong paraan, nang walang anumang karagdagang salita, bumaba siya sa basement at sa loob ng 2 oras, na-overhaul ang isang komplikadong pump station na hindi mayos na gumagana at may mga problema sa nakalipas na 6 na buwan. Habang pinapanot niya ang kumpiyansa, lalaking galaw nito, biglang naramdaman ni Maria ang kapayapaan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 mahabang taon, sa malawak na bahay na ito ay mayroong isang lalaki na maaari niyang pagkatiwalaan. Isang lalaking hindi nagtatanong ng hindi kinakailangang tanong, nagpapanatiling distansya at ginagawa ang pinakamahirap na magawain ng may kamanghamanghang dignidad. Nang gabing iyon, sila ay umupo sa kusina. Umugong ang hangin sa labas, nagtatalit ng gapatak ng ulan sa baso ng bintana, ngunit sa loob ay mainit at may amoy ng gahalamang pananghalian at saa. Ibinulatay ni Maria ang mapapeles sa mesa, mga budget sheet para sa bagong materyales na pantapos para sa kanyang mga interior design salon. Ang numero ay hindi makatukma, ang supplier ay nagpapalaking presyo, at, pagod na sa patuloy na pakuskos ng kanyang ilong, inis na niya binabago ang pahinang dokumento. Tahimik na pumasok si Victor upang ibalik ang isang set ng screwdriver na kinuha niya mula sa imbakan. Tumigil siya sa mesa. Nang hindi sinasadya, nahulog ang kanyang tingin sa bukas na budget sheet. Sa ilang segundo, tinitingnan niya ang haligi ng numero at mga pangalan ng pinahalong materyales sa pagtatayo. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang kaanyuan. Naging abo ang balat niya, at masikip na nakabit ang kanyang malabi. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang kamay, at pinunasan ang malalim na paklat sa kanyang templo, humihingal ng mabigat at mabigat. Victor, nag-alalang tumayo si Maria mula sa kanyang upuan. Kailangan mo bang tubig? Hindi siya sumagot, inilagay ang makabilang kamay sa gilid na mesa, isinara ang mga mata. Ang malawak na mga balikat niya ay naging mahigpit na parang sinusubukang hawakan ang isang hindi nakikitang timbang. Alam ko ang numerong ito, sa wakas ay nagsalita ito ng kaibang walang laman na tinig. Alam ko ang tunay na densidad ng konkretong ito. Naalala ko ang formula, para sa lakas ng materyales hanggang sa huling decimal point. Binuksan nito ang mata at tiningnan si Maria. Isang malalim na sakit, hindi nakatago, ay lantarang makikita sa mata nito. Naalala ko ang formula, Maria Santos. Ngunit hindi ko naalala kung sino ako. Lumapit si Maria, inilipat ang tumpok ng papeles sa isang gilid at nagbuhos ng mainit na tasa ng tesa para sa kanya. Umupo. Sabihin mo sa akin kung ano ang naalala mo. Kahit anuman man ito. Bumagsak si Victor sa upuan. Maingat niyang hawak ang mainit na tasa sa malalaki, lapak-lapak na makamay, na susuklam sa lamig at trabaho. Maga lumilipas na imahe, mahinahon siyang nagsalita, nakatitik sa madilim na likido. Kadiliman. Pagkatapos ay isang maliwanag na liwanag. Naalala ko ang nakakalabong lamig, ang sahig ngang semento kung saan ako nakahiga, at ang amoy. Isang mamahaling amoy ng pabangong pansinin, masakwa, halong ng amumok, pagkatapos ay isang maingay, nakakaistorbo na tunog, ang tapik niyang manipis na takong sa semento. Isang babay ay lumalagalag sa paligid ko. Hindi ko nakita ang kanyang muha, narinig ko lamang ang ngayapa. At sa tuwing sinusubukan kong alalahanin ang kanyang tinig, ang ulo ko ay sumisikap ng husto. Tumahimik ito. Ang mahinang umugong ng refrigerator lamang ang umalingaw-ngaw sa kusina. Walang maliwanag sa alala na iyon. Dakdak nito nang hindi itinas ang ulo, pagtataksil lamang at takot. Pakiramdam ko na tinanggal na ako sa buhay, mga basak na piraso na lamang ang natira. Tinitingnan ni Maria ang yumukong ulo nito, ang silver na buhok na lumilitaw sa itim na buhok. Isang alon ng malalim, mainit na simpatiya ay bumukso sa kanyang puso. Malinaw na ang lalaking ito ay isang leader, isang inhinyero, isang importanteng tao, at gayon paman ay may isang tao na naging malupit sa kanya. Banayad, halos walang timbang, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabawng pinipilit na kamay nito. Malulutas tayo nito. Victor, bigyan mo ang sarili mo ang counting oras. Hindi ka na naglalakad sa kaye. Walang nagpapalayo sa iyo. Itinangalan niya ang kanyang tingin kay Maria, at sa mabigat na mga matang lalaking iyon, nabasa niya ang tapat na pagpapasalamat na hindi pa niya nakita kailanman. Ang susunod na araw ay maliwanag at medyo malamig. Ang katahimikan ng nayon sa labas ng lungsod ay biglang nasirang ang tunog ng preno.
Isang maliwanag na pulang SUV, nakasakay, ay huminto sa harap ng bakal na pintuan ng bahay. Si Maria, nakayos ng papeles sa opisina sa unang palapag, nagbuntong hininga ng mabigat. Makilala niya ang klasengeng pagmamaneho na iyon kahit saan. Bumukas ang pintuan ng sasakyan. Bumaba si Michelle sa malinis na driveway. Ang manugang na babay ay eleganteng nabihisan. Isang malaking furkot at isang napakalaking pares ang salamin sa araw na halos tinatakpan ang buong mukha. Nagdadala siya ang isang branded na bag na ang halaga ay katumbas ang isang buong taon na sweldo ang isang mahusay na guro. Lumakad siya sa patio, maingat na iniwasan ang kahit ang pinakamaliit na magabantay sa aspalto. Sa sandaling iyon, lumabas si Victor mula sa sulok ng bahay. Nagdadala siya ng isang malaking tumpok ng kahoy na kanina pa niya tinataga mula sa heater. Nagsusuot siyang simpleng working jacket at makapal na canvas na pantalon. Biglang tumigil si Michelle. Tinitingnan niya ito mula ulo hanggang paa, sa isang mapanuring tingin na puno ng paggamak. Sadyang ginagamit ang may mahal na guwanteng kamay upang takpan ang kanyang ilong at nakunot na parang nakakita siya ng kakaistorbong insekto. Binaliwala siya ni Victor, kalmante lumakad at pumunta sa likod na pinto. Sinalubong ni Maria ang kanyang manugang sa maluwag na bulwagan. Hindi man lang nagabala si Michelle na hubarin ang kanyang sapatos. Nagiwan ang mga ito ng maruming mga puddles mula sa natunaw na tubig sa malinis, makintab na sahig ng kahoy. Magandang hapon, Maria Santos. Nagsimula siya ng walang pag-alangan, inihagis ang kanyang furcoat sa isang silk upholstered na silya. Babalik lang ako sandali. Tumawag ba si Dennis kahapon? Oh. Mahinahon na sumagot si Maria, tinitingnan ang nabakas ng paa. Humingi siya sa akin na ipasa sa iyo ang isang malaking halaga. Tama. Pinagsama-sama ni Michelle ang nakamay. 3 taon na ang sasakyan ko. Nakakahiya ang pagsakay sa isang sasakyan na ganyan ang tanda sa makilalang pagtitipon. Nakahanap na siyang bagong dealer, premium na bersyon. Kailangan ng down payment, ngunit sinabi ni Dennis na ang kanyang proyekto ay naantala. Tutulungan mo ba? Hindi, Michelle, hindi kita tutulungan. Nagsalita si Maria ng mahinahon. Nagulat ang manugang na babae, ang mga perpektong hugis na labi ay bahagyang nabuksan sa kawalan ng paniniwala. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi. Ganun na lang yun? Ang aking masalon ngayon ay nangangailangan ng puhunan, at ang pagnanasa ninyo ni Dennis ay lumakpas na sa lahat ng makatwirang limitasyon. Dalawa kayong matatanda na, matuto kayong mamuhay sa inyong kakayahan. Biglang nagbago ang mukha ni Michelle. Wala nang bakas ng nag-ehersisyong ngiting panlipunan. Ang mga linya ng kanyang mukha ay naging matalas, at isang hindi nakatakpang agresibong galit ang lumitaw. Kinabik ng marahas ang taling ng bag at itinuro ang pintuan na humahantong sa loop na patio. Namumuhunan siya sa mga salon. Nasisira ka na, Maria Santos? Napakulop ang tinig nito. Nakakita akong isang tao na lumalagalak sa iyong bakuran. Inuwi mo ang isang pulubi mula sa kalye. Ang amoy niya ay naamoy ko kahit malayo. Nang sandaling iyon, malumanay na nagbukas ang pintuan ng bakuran. Pumasok si Victor sa bulwagan na may tumpok ng kahoy sa makamay. Tumigil siya nang makita ang eksenang nagaganap sa bulwagan. Nakita ng Michelle na si Victor. At lalo itong naagravate. Sumigaw. Alam mo ba ang ginagawa mo? Magnanakaw siya sa iyo sa unang gabi, kukuha ang lahat, at pagkatapos ay kailangan ni Dennis at ang sarili ko na makipagtalo sa pamana. Palayasin mo siya at ilipat sa amin agad ang bahay, bago patayin ka ng basura mong ito. Isang mabigat, nakagagapos na katahimikan ang bumalabal sa bulwagan. Ang nag-isang tunok ay ang mabilis, galit na pahinga ni Michelle. Tumayo ng walang galaw si Victor. Tiyak ang mukha nito, masikip ang panga. Walang sinasabi. Dahan-dahan, upang hindi makagawaing anumang hindi kinakailangang ingay, inilagay nito ang kahoy sa itinalagang basket, pagkatapos ay tahimik na pumihit sa pintuan, nagnanais na umalis. Ayaw nitong magsanhingang salungatan sa pagitan ng ina at ng maanak. Inalisan nito siya ng dignidad. Ngunit wala itong oras upang mahawakan ang hawakan ng pinto. Teka! Ang tinig ni Maria ay banayad, ngunit malamig ng sapat na instinktibong napagulat si Michelle at lumikhang isang hakbang pabalik. Lumapit si Maria sa kanyang manugang. Ang maitim na mata niya ay matatak at seryoso. Umalis na sa aking bahay agad, sabi niya, maingat na nagbibilang ng bawat salita. Pinapalabas mo ang sariling manugang mo para sa isang walang tirahan, nahihikbi si Michelle sa galit. Ang lalaking naklalakat sa kaya na ito, tinuro ni Maria si Victor ng hindi nakpatas na boses. Ngunit lalo pa itong nakpakitla sa makasalita.
Mas marami siyang nagawa para sa akin sa loob ngang isang linggo kaysa sa ginawa ninyong ikaw at anak ko sa 10 taong pag-aaksaya. Inayos niya ang bahay na ito habang sinusubukan mo itong ibenta sa kabuuan ng aking buhay. Siya ay isang tunay na tao, ikaw ay isang walang lamang balat, isang walang lamang balat. Nagbukas ng bibig si Michelle, sinusubukang mahanap ang mga salita, ngunit tila ang hangin ay natigil sa kanyang lalamunan. Kinuha niya ang kanyang magamit. Tumango si Maria patungo sa inihagis na fur coat. At upang hindi na kita makita rito muli, sabihin mo kay Dennis na sira ang ATM. Bumalik ka kapag natutunan mo na ang pagrespeto sa iba at kumita ka ng sarili mong pra. Lumabas. Nanlabo ang kulay ngang mukha ni Michelle. Biglang nawala ang kanyang tiwala nang harapin ang ganoong tuwirang paktanggi. Nagmadali siyang kumilos para sa furcoat ngunit sa kasamaang palat ay nahulo. Kinuha ang bag at halos natisot habang tumatakbo palabas. Malakas na nakpinit ang mabigat na pintuan. Hindi nagtagal, ang ugong ng makapangyarihang makina ay narinig, at ang pulang sasakyan ay nag-akselerate palayo. Tumayo si Maria sa gitna ng bulwagan, naramdaman ang kanyang daliri na bahagyang nanginginig sa stres na katatapos lamang niya maranasan. Lumingon siya. Nakatayo pa rin si Victor sa labasan. Tinitingnan niya siya. Ang kanyang mamata ay walang nakatagong sakit o walang kabuluhang pagwawalang bahala. Naktatakle ang makaitoong hanap, malalim na pakalang. Ang pasasalamat ng isang lalaking ang dignidad ng tao ay kakatatanggol sa harap ng kawalang hiya at kasiyahan. Lumingon siya ulit. Sa sandaling iyon, ang mahindi nakikitang hadlang sa pagitan nila ay nawala. Ang pagkakaiba ng kanilang katayuan, ang pera niya, ang nakaraang paglalakat nito sa kalye. Natirang 2 tao lamang, naintindihan ang isa't isa nang wala ni isang salita. Ang apoy ganap na tiwala ay kumislap sa katahimikan na mas malakas kaysa sa anumang pahayag. Ang paglalakbay sa lungsod ay tumagal ng mahigit 1 oras. Ang liwanag ng hapon ay nagbibigay ng malabong liwanag sa mga kalsada. Patuloy na tinatanggal ng wiper ang nabuo na tubig sa windshield. Sina Maria at Victor ay natuon sa isang malaking construction center. Pagkatapos tanggapin ni Victor ang trabahong pagpapanibagong gahay, lumabas na kailangan niyang bumili ng maraming ma-espesyal na bahagi at espesyal na mga pinahaluan. Sa pasukan komersyal na lugar, sila ay natigil sa isang malubhang trapiko. Hinggalay ang mga sasakyan. Ang usok ay namamalagi, tulad ng isang makapal na ulap sa malamig na hangin. Huminto si Maria sa isang mahabang ilawng trapiko. Sa kanilang kanan, ang malawak na monolith commercial center ay lumitaw, isang kahoy na gusali na gawa sa salamin at konkreto na may mahigpit na mga geometric na linya na nagahari sa buong abenida. Binalak niyang magsalita ang isang bagay, ngunit biglang narinig niya ang mabigat, gaspang na pahinga malapit sa kanya. Umupo ng tuwid si Victor. Ang mga daliri niya ay mahigpit na kumapit sa plastik na hawakan ng pinto. Nakatitik siya sa harapan ng solidong blok, tulad ng hypnotize. Sumabog ang pawis sa kanyang noo, kahit na medyo malamig sa loob. Victor, tinawag siya ni Maria, nag-aalala sa pamumulang ng kanyang mukha. Hindi siya nagreaksyon. Ang tingin niya ay nagpalipat-lipat sa mga paneng salamin, mga haligingang bubong, at mga malalaking hagdang humahantong sa pasukan. Ang radius ang curvature ang harapan ay 22 degree, biglang bulong niya ang tuyo, estranyo na tinig. Ang kisame ay pinalalakas sa ika-4 at ika-7 palapak. Isang nakatagong sistema ng ventilasyon. Nakipagtalo ako sa mga arkitekto tungkol sa cladding na ito sa loob ng 2 linggo. Nais nilang makatipid sa mga panel. Humawak ng hininga si Maria. Natakot siyang kumilos, natakot na guluhin ang anumang nangyayari. Isinara ni Victor ang kanyang mata. Mabigat ang pagtaas baba ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinataas ang nanginginig na kamay sa mukha niya at sa pilitang pinunasan ang pawis. Nang muli niyang buksan ang mga mata, ang ito ay hindi na walang laman at naguguluhan. May malinaw na pakilalarun, tumpak at napakalabat. Santos, maring sabi niya. Ang pangalan ko ay Santos. Victor Santos. Itinayo ko ang gusaling ito 4 na taon na ang nakakalipas. Isang malakas na beep ngang sasakyan sa likod niya, at nagbago ang ilaw sa berde. Malumanay na pinindot ni Maria ang gas. Ang mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay naligalig. Ang huling piraso ng palaisipan ay nakapakasya. Ang profesionalismo sa paraan ng pahawak nito sa drawing, ang pananamit, ang paraan ng pagsalita lahat ay maliwanag na ipinaliliwanag. Na nakaupo sa tabi niya ay hindi lamang isang inhinyero, kundi isang lalaking minsan ay may panlabas na pangalan. Ginugol nila ang natitirang bahagi niya araw sa katahimikan. Binili nila ang lahat ng kinakailangan, bumalik sa bahay,
At inilabas ni Victor ang mga kargada mula sa sasakyan tulad ng dati. Ngunit nakita ni Maria na naging ibang tao na siya. Ang kanyang makilos ay nagbibigay nga matibay na tiwala ang isang taong malinaw na naalala ang landas na nilakat niya at ang mga naligaw. Nang gabing iyon, sumumok siya ngapoy sa malawak na sala. Ang gintong liwanag ngapoy ay malumanay na nagbubuhos sa sahig na kahoy. Ang kwarto ay amoy tuyong kahoy at usok. Si Victor ay umupo sa silya na katapat na mopugon. Nakatitik siya sa mga sumasayaw na apoy ng matagal nang naramdaman ni Maria na parang nakurong ito sa sariling mundo. Ngunit nagsalita ito. Ang kumpanyang Santos Construction, nagsimula itong nagsalita ng dahan-dahan, ang mamata ay nakapit sa apoy. Itinayo ko ito mula sa wala. Nagsimula kami sa maliliit na kontrata at pag-renovate ng bodega, pagkatapos ay lumaki upang maging pangunahing kontratista para sa mga proyektong panglunsod. Nabuhay ako para sa trabahong ito. Alam ko ang pangalan ng bawat manggagawa sa aking mga proyekto. Umupo si Maria sa sofa, nakatiklop ang mga binti, nakikinig, natatakot na makaligtan ng kahit isang salita. Mabilis na dumating ang tagumpay. Dumating ang pera at katayuan, pagkatapos ay lumitaw si Ina. Naging matigas ang tinig ni Victor nang marinig ang pangalang iyon. 28 siya, higit sa 40 taon ako, maganda, may edukasyon, at may malihaying kumpiyansa. Naisip ko na nanalo na akong loto. Naisip ko na iyon ay pagmamahal, tunay na pagmamahal, sapat upang umuwi. Nagtayo ako ng bahay para sa aming dalawa, bumili ng mamahaling na sasakyan at alahas. Lubos na pinakakatiwalaan ko siya. Tumigil ito. Ang apoy sa pugon ay kumislap-kislap. Ang kompetisyon sa aming negosyo ay palaging malupit. Nais na matagal na ni Boris Reyes, ang may-ari ng Monolith, na agawin ang aking makontrata, nagmungkahi siya nga pagsasanib. Tumanggi ako. Mas matatag at mas transparent ang aking kumpanya. Alam ni Boris kung paano makipagnegosyate sa mga opisyal, ngunit hindi niya alam kung paano magtayo ng may katapatan. At pagkatapos ay natuklasan niya ang aking kahinaan, na naging ang aking asawa. Yumukot si Victor, pinaksama ang mga kamay. 1 taon at kalahati na ang nakalipas, isang lalaki ang tumawag sa akin, nagpakilala bilang isang malalaking mamumuhunan mula sa isang kalapit na lugar, at nagalok ng pagpupulong sa labas. Nang lungsod sa isang neutral na lugar upang talakay ng isang malaking kontrata. Pumunta akong nag-isa. Klasikong bitaktang ako. Sa highway, 2 jeep ang nakpuwersang ihinto ang aking sasakyan. Inilabas nila ako at tinampal sa ulo ko. Gumising ako sa ibang lugar. Naging napakatahimik ng kwarto. Naramdaman ni Maria ang malamig na kilabot. Isang mapanglaw na baryo, isang wasak na gusaling ladrilyo na walang nga bintana. Isang mabigat na metal na pinto lamang. Ang tinik ni Victor ay pantay, parang nagbabasa siyang tuyong ulat. Ngunit ang katuyan ay nakakatakot. Walang heater, maga pa rin ang hapon, malapit nang maging taglamig. Nakadena ako sa isang tubo sa dingding. Malumanay at sistematiko nilang pinahirapan ako ang gutom at lamig. Tumingin ito sa sariling makamay, malapat na mga palat. Ang temperatura sa kulungan ay bumababa sa 0. Hindi posible ang pagtulok sa bugaw na semento. Nakakalabok ang lamig. Ang gutom ay pumpilipit ng aking bituka. Tuwing ilang araw, ang mga tao ni Reyes ay darating. Nagdadala silang termos ng mainit na sabaw at naglalagay ng tumpok ng papel sa mesa. Mangga kapangyarihang atarne, regalo ng ari-arian, mangga kasunduan sa paglipat ng lupa, at isang balpen. Sinasabi nila sa akin, "Pirma rito, at dadalhin ka naming uwi. Kung hindi ka pipirma, mananatili ka rito, at walang makakakita sa iyo." Instintibong diniin ni Maria ang kamay sa dibdib. Naramdaman niya na parang mararamdaman niya ang nakakalabok na lamig at kalungkutan ngang mga dingding ng semento. Matagal akong lumaban, marahil ay masyadong matagal. Bahagyang natawa si Victor, ngunit ang tawa na iyon ay walang anumang kasiyahan. Mga 2 buwan. Nagsimula na akong mawalan ng kamalayan tubulas. Umikot ang aking ulo. Nakaroon ako ng mga problema sa kalusugan dahil sa pagkapagod. Hindi na ako makabangon, nahihiga na lamang ako sa sahig, sinusubukang magpainit sa aking sariling hininga. At araw-araw ay naisip ko si Ina. Iniisip ko siya na naghahanap sa akin, nababaliw sa pag-alala, tumatawag sa pulis. Ang pag-iisip na naghintay sila sa akin ang nagpanatiling hindi ako ganap na bumagsak. Tumigil ito ng sandali. Naging madilim ang mukha nito. Ang maanino mula sa pugon ay lalo pang nagbibigay diin sa paklat sa templo. Ang pinakamasa ay hindi nangyari ng araw ng pagdukot, Maria.
Ang pinakamasa ay nangyari ng araw na sumuko ako. Itinangala ni Victor ang ulo at tinitingnan ng tuwid ang mga mata ni Maria. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mapurol na kawalan ng dilim ng pagtataksil na pinaktisan niya. Isang araw, naging maingay ang kandado sa maling oras. Bumukas ang pinto. Itinangala ko ang ulo mula sa semento, umaasa sa tulong. Isang aninongang isang babae ang nakatayo sa pintuan, at bago pa man masanay ang aking mga mata sa liwanag, nalanghap na ako ngang isang amoy. Dahan-dahan itong kumalat, ang malakas. Matamis na amoy ng mamahaling French perfume. Sumulot ito sa aking ilong, halo ng amumok at dumi. Dala ko mismo ang boteyang ito mula Paris bilang regalo para sa kanya para sa aming anibersaryo ng kasal. Pumasok si Ina sa bodega. Halos nagbuntong hininga si Maria, tinatakpan ang kanyang bibig ng kamay. Nagsusuot siya ng manipis na fur jacket, nagpatuloy si Victor. Bawat salita ay binibigyan ng diin ng mabigat at dahan-dahan. Perpekto ang buhok niya. Maingat siyang humakbang sa mapudels, sasahik sa kanyang mamahaling sapatos, sinusubukan na huwag madungisan. Lumapit siya sa akin. Nakahiga ako sa kanyang paa, marumi, matahimik, payat. Tinitingnan ko siya at hindi makapaniwala sa aking mata. Humihingal ako, sinusubukang itanong kung ano ang ginagawa niya ron, ngunit tumingin siya pababa sa akin. Hindi dahil sa habag. Tiningnan niya ako ng may pagamak, parang wala akong halaga. Isinara ni Victor ang kanyang mga mata, parang nandun siya, sa malamig na sahig. Lumapit siya sa mesa at binago ang mga papeles na dinalang ang tao ni Reyes sa akin. Nang oras na iyon, lahat na ay napirma ko, pati na rin ang isang higop ngang mainit na tubig. Sinuri niya ang pirma, pagkatapos ay lumingon sa akin, ikinabit ang katat na guwantes sa kanyang kamay at nagsalita. Nanginginig ang tinig nito, ngunit sinubukan nitong tapusin ang pangungusap. Sinabi niya, perpektong napirma mo ang lahat. Walang personal ito, Fitya, trabaho lang ito. Naging masyadong mahirap at matigas mo pala, at si Boris ay marunong kung paano mabuhay. Hindi mapigilan ni Maria ang kanyang ngaluha. Tunay siyang nadidismaya sa kung ano ang maaring gawin ng minamahal ng isang tao. Tinanong ko siya, Ina, bakit? Malungkot na nagsalita si Victor. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Sinabi niya, para mo ang kailangan ko, hindi ang iyong moralidad. Pagkatapos ay lumakad siya pabalik. Naikpinit ang pinto, at kinabukasan, isinama ako ngang ngataw ni Reyes sa kagubatan, malakas na tinampal ang ulo ko, at iniwanan ako sa tabi ng daan. Pagkatapos, wala nang iba pa. Hanggang sa gumising ako sa isang ospital para sa mga walang tirahan sa isang kalapit na bayan, walang alaala o mga dokumento. Nejing nakakatakot na tahimik ang sala. Ang nagisang tunog ay ang mabigat na pahinga ni Victor at ang malumanay na pagrakal ng kahoy. Tinitingnan ni Maria ang malaking, malakas na lalaki na nakaupo sa harap niya. Ngayon, naunawaan na niya ang kahulugan ng makakilakilabot na paklat sa kanyang likod. Ang dahilan para sa malalim na pagkawala at kamanghamanghang tahimik na dignidad na tinanggap niya sa mahampas ngang kapalaran. Ang isang lalaking nakaranas ng pagbagsak ng buong mundo dahil sa pagtataksil ng pinakamalapit sa kanya ay hindi na natatakot sa mga basagulero sa kali o mapakmataas na mga salita ngang isang manugang. Binaktas niya ang isang napakahirap na pagsubok. Tumayo siya mula sa sofa, pumunta sa kanyang upuan at lumuhod sa matigas na sahig na kahoy. Gulat na tumingin si Victor sa kanya. Inunat ni Maria ang kanyang kamay at hinawakan ang malalaki, lapak-lapak na mga kamay nito. Malamigay nga ito, sa kabila ng initay na kapugon. Hindi ka na nag-isa, Victor Santos, mahinahon niyang sinabi, ngunit ang tinig ay may isang determinasyon, tigas na hindi niya inasahan. Tinitingnan niya ng tuwid ang mag-gray na mata nito, punong lumang sakit. Naisip nila na winasak kanila, ngunit nakamali sila. Masikip niyang hinikpitan ang kanyang kamay. Ibabalik natin ang iyong reputasyon. Ibabalik natin ang iyong buhay. At ang nagumawa nito sa iyo ay magbabayad para sa lahat. Nangangako ako sa iyo. Tinitingnan ni Victor ang babaeng lumuhod sa harap niya, ang maluhang ngunit lubos na matipit na mukha. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang matakal na pangloop na pak-ichting na maraming taon ay naksimulang bahayang kumauma. Naifreeze na nila ang lahat, ang tinig ng punong akauntan sa telepono ay nanginginig at paulit-ulit na nagsisinungaling. Nagpadala na ang Bureau of Internal Revenue nga bisoeng biglang pag-audit, at isang oras na ang nakaraan, ang mga supplier ngang kasangkapan ay tumawag. Hinihingi nila ang agarang pagbabayad ng mautang, o wawakasin nila ang kontrata. Tahimik na pinindot ni Maria ang dismiss button.
Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang mahinang nga daliri at bumaksak sa mesa ngang kahoy ng may mababang tunog. Nakaupo siya sa madilim na kusina ngang malawak na bahay. Ang hangin ng Nobyembre ay umugong sa labas, at isang malalim na desperasyon ay bumubula sa kanya. Hindi ito isang random na pagkakataon. Sa negosyo, ang malalaking koinsidensiyang tulad nito ay bihira. May isang tao na sadya, pamamaraan at walang awang winawasak ang bunga ng kanyang buong buhay. Ang nasalon na siya at si Sasha ay itinatag mula sa wala, sa magagabingang pagpupuyat at lahat ng kanilang ipon, ay nakaharap na ngayon sa pagkakaroon ng pagsara. Patuloy na tumatawag ang mga nagpapautang mula sa umaga, nagbabanta ang demanda at pagkamkam nga riyan. Itinakip ni Maria ang kanyang muka nga kamay. Nagsimulang manginig ang mga balikat niya. Pagod na siya sa pagiging malakas. Pagod na sa pagpapakita ngang lakas sa harap ng nga empleyado, pagod na sa paglutas ng nga problema, pagod na sa pagising sa bawat umaga at pagtatanong kung paano mabubuhay sa isa pang araw. Hindi na niya mapigilan ang waluhang bumubula. Malumanay na tunog nga mayapak sa hallway. Pumasok si Victor sa kusina, tumatahak habang nagpupunas nga mga kamay sa tuwalya. Nakita ang nakayukong anyo niya sa dilim, hindi siya nagtanong, anumang walang kwentang tanong. Simple na lamang siyang nag-on ng mahinang ilaw sa stove, inilagay ang kettle at lumakad sa mesa. Ang malalaki, mainit na makamay niya ay inilagay sa kanyang balikat. Isang kalmang lakas, kumpiyansa na sapat na biglang tumigil sa pag-iyak ni Maria. Itinangalan niya ang maluhan niyang mukha. Nawawala na akong lahat, Victor, mahapdi niyang sinabi. May isang tao na sinasakal ang aking negosyo. Hindi ako makakaligtas. Wala akong para bayaran ang lahat ng tao sa susunod na buwan. Umupo siya sa tapat niya, naglagay ng isang tasang yang mainit, malakas na te sa harap niya. Uminom ka. Pantay ang tinig niya, nakapagpapatahimik. Ang negosyo ay mamakina at numero lamang, Maria. Mari itong ayusin o tayo muli. Hanggat malusok ka. Wala kang ganap na nawawala. Hindi mo naiintindihan. Ito ang alala nga aking asawa. Ito ang lahat ng natitira sa akin. Ngayon, tayo na lang. Nang tuwid na tinitingnan ni Victor ang kanyang nga mata, hindi lulingon. Malalampasan natin ito. Bukas ay magtatayo ulit tayo, susuriin ang mangkontrata, susuriin ang mangga parusa. Mahahanap ko ang kahinaan sa kanilang taktika sa atake. Hindi ka nag-iisa. Narinig mo ba? Hindi ka na nag-iisa. Nagmadali siyang uminom ng tiyesa. Ang init ay kumalat sa kanyang lalamunan, bahagyang nagpapagaan ng tensyon. Sa tabi nga lakaing nakaranas ng pagtataksil. Gutom. At ganap na pakawalangang sarili, ang kanyang nga problemang pinansyal ay biglang naging mas madaling lutasin. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Maria. Sa unang pagkakataon sa maraming linggo nang hindi gumagamit ng sleeping pills, hindi niya alam kung gaano ang nakalipas ng isang malakas na amoy ang nagbukas sa kanya at nagpahikbi sa kanya. Ang silid ay madilim, ngunit iba ang kadiliman kaysa sa gabi. Ang hangin ay naging makapal, mabigat. Sumasakit ito sa kanyang lalamunan at nakakapaso ang kanyang mata. Biglang tumalon si Maria sa kama. Makapal. Mapusyaw na usok ang lumalabas mula sa puwang sa ilalim ng pintuan ng silid. Sa ibaba, isang umugluring ingay ang palaging lumalaki, tulad ng malakas na hangin sa isang imburnal, at ang malinaw na tilis ng nasusunok na kahoy. Apoy. Nagmadali siya sa pintuan, hinawakan ang metal na hawakan, pagkatapos ay agad na inilayo ang kamay. Mainit ang metal. Sa sandaling iyon, malakas na nagbukas ang pinto mula sa labas. Si Victor ay nakatayo sa pintuan. Puno ng ang uling ang mukha niya. Humihingal siya. Humiga. Sigaw niya. Kinuha ang kanyang pulso. Nasusunok ang hallway at hagdan. Sumugal ka sa sahig. Inihagis niya ang isang malaking blanket na lana, binalot sa kanyang ulo, at hinila siya kasama niya. Ang hallway ay naging isang pader ngang makapal na usok. Hindi kayang huminga. Sumusunog ang init sa kanyang balat kahit sa kabilang ngang makapal na tela. Mabilis na lumukop ng apoy ang buong kahoy na panel sa unang palapag, hinaharangan ang pasukan sa pangunahing pintuan. Hindi na binulabok ni Victor ang hagdan dati. Hinila niya si Maria sa kusina patungo sa likod na pintuan. Nagtatakbo sila, gumagalaw sa mapait na usok, humihikbi. Inisuntok ni Victor ang pintuan ng kusina ngang balikat niya, ang pinto ay tigas na nakastok, at silang dalawa ay natumba palabas sa malamig na hangin ng gabi. Bumaksak si Maria sa aspalto, humihingal sa lamig. Nahirapan siyang huminga. Humihikbi si Victor sa tabi niya. Itinangalan niya ang ulo.
Ang magutom na apoy ay pumutok mula sa mga bintana sa unang palapak, dilaan ang mga dingding. Nasusunog ng husto ang bahay. At pagkatapos ay isang kakilakilabot na isipan ang biglang lumitaw sa isipan ni Maria, biglang natakot siya, naalala ang isang mahalagang detalye. Ang opisina, bulong niya, sinusubukang tumayo. Napakulop ang kanyang tinik. Victor. Ang opisina ko? Lumingon siya sa kanya, pinunasan ang uling sa mukha. Maria, hindi na may ligtas ang bahay. Ang fire truck ay papalapit. Tinawagan na ang seguridad. Ang safe ay nandun. Hinawakan niya ang kanyang manggas. Ang takot ay nakikita sa kanyang nga mata. Hindi lang nga dokumento nga pulong ang nandun, kundi ang portrait din ni Sasha. Ang tanging photo album ni Dennis ay nandun din. Ang buong buhay ko ay nandun. Sinubukan niyang maglakad patungo sa nasusunog na bahay, ngunit marahas na hinawakan siya ni Victor. Bitawan mo ako. Sigaw niya, nagpapumiglas sa desperasyon. Ito ang lahat ng mayroon ako. Bitawan mo ako. Manatili ka rito. Malakas niyang sinabi na nagpatigil sa kanya. Itinulak ni Victor siya sa ibaba, malayo sa init. Tumingin siya sa paligid. Sa tabing ng porch ay isang lumang lalagyan ng ulan na ginagamit para sa dekorasyon. Ngayon ay kalahating puno ito ng yelo at tubig. Inalis niya ang blanket ng lana mula kay Maria at inihagis ito sa lalagyan, mabilis na pinindot ito pababa upang sumipsip ng kahalumigmigan at niebe. Victor. Huwag. Biglang naunawaan ni Maria ang kahulugan ng kanyang kilos. Huwag mo itong gawin, mamamatay ka. Hindi siya nakarinig. Piniga ang makapal, basa na blanket sa ibabaw ng ulo at balikat niya, pumihit siya at bumalik sa pamamagitan ng umugong, nasusunok na pinto. Vitya! Ang sigaw niya ay nalunod sa tunong ng basak na salamin. Ang nasandali ay tila walang katapusan. Lumuhod si Maria sa aspalto, hindi namamalayan ang lamig na nagsusunog ng kanyang hubat na mga paa. Nakatitik siya sa pintuan, kung saan isang haligingang itim na usok at mga apoy ay pumupuri. Isang malakas na tunog ang narinig sa loob. Ang malaking haktan ay tiyak na bumagsak. Naig-freeze siya sa takot para sa kanya. Napagtanto niya na ngayon, sa harap ng kanyang nga mata, isang lalaki ang nagbibigay panganib sa kanyang buhay para sa isang tumpok ng nga lumang larawan, para sa kanyang nga alaala. Diyos ko, tulungan siya, bulong niya, tuyot ang mga labi, nanginginig ang katawan. Pakisuyo! Isang itim na silweta ang lumitaw mula sa makapal na usok. Bumagsak si Victor mula sa pork sa aspalto. Ang blanket sa kanya ay nausukan, ang tela ay nasunog sa maraming lugar. Bumagsak siya, nanginginig sa pag-ubo. Nakmadaling tumakbo si Maria sa tabi niya. Itim ng uling ang mukha ni Victor. Nasunog ang makilay at ang harapan ng buhok. Malalim siyang huminga, ang pahinga ay naging hiyaw. Ang isang kamay niya ay sumalik sa aspalto, ang isa pang kamay ay mahigpit na hawak ang mabigat na pamilyang album at maliit na framed na portrait ni Alexander sa kanyang dibdib. Pula at namamaga ang balat nege kamay niya dahil sa paso. Tinitingnan niya si Maria at sinusubukang magsalita, ngunit ang boses ay nagiging malagim na humihiyaw. Huminga si Victor ng mahirap at sinubukang tumayo, ngunit biglang gulong-gulong ang mga mata niya. Bumaksak siya ng mukha sa aspalto, natira ang mga bagay na hinipan. Vitya! Nagmadaling tumakbo si Maria, ibinalik siya. Vitya, idilat ang nga mata mo, may tumulong sa akin. Sa kalayo, sa wakas ay narinig ang tunog ng fire truck at ambulansya. Ang masagwa, matalas na ilaw ng neon ay nagdudulot ng discomfort. Ang hallway ng ospital ay matapang na amoy ng disinfectant at gamot. Palagi nang ikinokonekta ni Maria ang natatanging amoy na ito sa sakuna. 5 taon na ang nakakalipas, nakaupo siya sa isang katulad na hallway, naghihintay ng balita tungkol sa kanyang asawa. Ang balita nun ay kakilakilabot. Agad na dinalangam ga doktor si Victor. Ang paramedik na nag-eksamine sa kanya sa ambulansya ay may seryosong muha. Maluba ang ngapaso sa kamay at likod niya, ngunit hindi iyon ang nakakatakot. Mabilis na bumababa ang blood pressure ni Victor. Siya ay maputlang parang papel, at ang kanyang kondisyon ay mabilis na lumalala. Nagpabalik-balik si Maria sa malamig na linoleum na sahig sa harap ng intensive care room. Nagsusuot siya ng damit ng ibang tao na ibinigay ng nurse at sandal ng ospital. Ang naisave na portrait ng kanyang asawa at ang bahagyang nasunog na album ay nakalagay sa bench. Hindi man niya ito tiningnan. Lahat ng kanyang kaisipan ay nandun sa likod ng puting nakaradong pinto. Tumigil siya, inilapit ang mainit na nusa malamig na pinturang dingding at isinara ang mga mata. O Diyos ko! Bulong niya,
sinulunan ang mapait na maluha na dumadaloy sa kanyang pisngi, nagiwan ng mabakas sa uling na hindi pagganap na nahugasan. Huwag mo siyang bawiin, narinig mo ba? Talaga lang hindi siya. Ibibigay ko ang lahat. Hayaan silang kunin ang salon, hayaan ang bahay na masunog. Hintayin siyang mabuhay. Fiten ka. Pakisuyo, lulutuin ko ang sopas para sa iyo araw-araw. Lalampasan natin ito, narinig mo ba? Itatayo ko muli ang bahay, magagawa nating lahat. Huminga ng malalim, huwag mo akong iwan. Hindi na kailanman. Hindi na kailanman. Lumipas ang isang oras, pagkatapos ay isa pa. Ang katahimikan ng hallway ay humihimig sa kanyang eardrums. Hindi na makalakad si Maria. Umupo siya sa bench. Ang makamay ay masikip na nakikagat hanggang halos mawala ang madaliri. Sa wakas, ang mabigat na pinto ng intensive care room ay nagbukas. Isang espesyalistang doktor ang lumabas sa hallway. Humigit kumulang 60 taong gulang ang bata. Ang kulayabong buhok niya ay natatakpan ng surgical cap. Hinila niya pababa ang surgical mask, inihayak ang isang pagod, kulubot na mukha. Biglang tumayo si Maria, walang pakakataong magtanong. Tinitingnan niya ito ngang mapakmakawang tingin. Malalim na buntong hininga ng doktor at piniskang ang ilong. Asawa mo ba siya? Tanong nito ngang magaspang na tinig. Oh, sumagot siya ng walang pag-alangan. Iyon ang tanging katotohanan sa sandaling iyon. Malubha ang kanyang kondisyon ngunit matatag. Tinrato namin ang ngapaso ang ikalawang antas, ngunit hindi iyon ang problema, at hindi rin ang carbon monoksida. Ang iyong asawa ay may ulcer sa tiyan. Nagsimula siyang dumugo ng internal ng madami at ang puso niya ay pansamantalang huminto sa mesa ng operasyon. Huminga ng malalim si Maria at kumapit sa dingding para sa balansa. Napakalaking ang pisikal na stress sa panahon ng sunog. Ngunit mas mahalaga, ang katawan ay seryosong napagod, nagpatuloy ang espesyalista, tinitingnan siya ng mabuti. Ang ganoong pinsala sa tiyan ay karaniwang nangyayari sa mga taong pinagutom ng maraming buwan. Halos malakpasan namin ang pagpigil ng dugo. Mabubuhay siya, wika ni Maria, halos hindi marinig. Bahagyang naging malumanay ang mukha ng matandang doktor. Maikli siyang tumango. Inilabas namin siya. Ang kanyang katawan ay napakamatibay. Mahina ang puso niya dahil sa pakapagod, ngunit napakalakas ng kanyang kalooban na mabuhay. Mabubuhay siya. Itatago namin siya sa intensive care ng 24 na oras, pagkatapos ay ililipat sa regular na ward. Hindi ka maaring bisitahin siya ngayon. Umuwi ka at matulog. Hindi binanggit ni Maria na wala na siyang bahay. Dahan-dahan siyang dumausdos pababa sa makinis na dingding hanggang maupo siya, tinatakpan ang mukha ng kamay at nagsimulang umiyak. Iyon ay maluhangang tunay na pag-alas. Ang lalaking nagbigay panganib sa buhay niya para sa kanya ay nabuhay. At nayon ay niyakap niya ang katiyakan. Hindi siya susuko sa kahit ano upang ibalik ang mga bagay na ninakaw sa kanya. Si Ate Ernesto Domingo, lumang kaibigan at personal na abogado ni Alexander, malungkot na umupo sa katad na upuan at naglagay na manipis na plastic na folder sa mesa. Halos isang buwan na ang lumipas mula sa gabing ang sunog. Ang ngapaso ni Victor ay gumaling at nagiwan ng paklat, ang mahigpit na dieta sa ospital at mga gamot ay nagpapagaan ng matalas na sakit ng ulcer. Kapansin-pansing pumayat siya, ang mapisngi ay nagiging mas kitang-kita, ngunit isang makinis, matatak na lakas ng lalaki ay lumilitaw sa bawat kilos niya. Nakaupo si Maria sa tabi niya sa opisina ng abogado. Ang nasunog na tirahan ay wala na. Pansamantalang nagren sila ngang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Walang dokumento, isang tao ay isang anino. Pinagsama ni Ate Domingo ang madaliri sa tiyan at tiningnan si Victor. Magaling ang iyong dating asawa. Sa opisyal na salita, ibinenta ni Victor Santos ang lahat ng kanyang ari-arian, kinansela ang kanyang registrasyon at lumipat sa ibang bansa. Ngunit isang detalye ang nalakpasan nila sa medical na record. Nahanap ako ang ilang lumang koneksyon. Natuklasan namin ang iyong dental record sa isang pribadong klinika. Nakuha ang ilang kamakailang panoramic x-ray at sinimulan ang proseso ang pakilala sa pamamagitan ng isang friendly na hukom. Tinitingnan ang mesa. Patas na matanda itong itinuturo sa nagpapahiwatik na salita. Siyempre ay kailangan naming humingi ng ilang lumang nagpapautang ng yumaong asawa mo, Rita, ngunit tapos na ang trabaho. Inunat ni Victor ang kamay at kinuha ang dokumento sa mesa. Isang normal, bagong pasport ng isang mamamayan ng Pilipinas na may bagong larawan at lumang totong pangalan niya. Nakita ni Maria ang ngakalamnan sa leg nito na humigpit. Matagal siyang nakatitig sa pulang cover,
parang tinimbang ang buhay na muling nakuha niya sa kanyang makamay. Salamat sa iyo, Ati. Domingo. Pantay ang tinik ni Victor ngunit napakahinahon. Kailangan ko na ngayong puntahan ang aking nga magulang. Ang isang lumang 5-story na gusali sa bayan ay tinanggap sila eng binalatan na pintura sa pintuan eng pasukan at amoy eng basa na semento. Umakyat si Victor sa lumang nga hagdang semento papunta sa ikatlong palapak. Sumunod si Maria sa kanya, itinataglay ang kanyang ritmo. Naramdaman niya ang tensyon nito. Ang pamilyar na asul na pintuan na may pangpalit na katat na balot. Pinindot ni Victor ang doorbell. Mabigat na mga yapak ang nakmula sa labas ng pinto. Nagtunok ang kandado, at isang matabang lalaki na nakasuot ng malawik na shirt ay lumitaw sa pintuan. Ano ang gusto ninyo? Tanong niya. Tinitingnan ang mga bisita ng may displeasure. Naninirahan ba rito ang pamilyang Santos? Tanong ni Victor. Nakunot no ang lalaki, nginuya ang isang palito sa pagitan ng ngipin. Anong pamilyang Santos? Walang ganon dito. Binili namin ang 2 kwartong apartment na ito mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Mula kanino? Humakbang si Victor, ang tono niya ay matigas at malamig ng instinktibong umurong ang may-ari. Isang babaeng nagnangalang Fifi. Isang blondeng babae, eleganteng nararamitan, dumating sa mamahaling sasakyan, ibinenta ang apartment. Sinabi niya, patay na ang nga lolo at lola, at ang anak ay naninirahan sa ibang bansa. Ganun na lang, wala nang iba. Marinig na nakpinit ang lalaking yang pinto. Ang malakas na tunok ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Natigil si Victor. Yumuko ang nabalikat niya. Ang masalitang matandang lalaki ay naputol, nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa lobby. Lumapit si Maria sa kanyang likod at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Malamig tulad ng yelo ang mga daliri niya. Halika, mahinahon niyang sinabi. Tatanungin natin ang nga kapitbahay. Pinindot nila ang doorbell ngang susunod na pinto. Narinig ang mga yapak na nagdadaos-dos. Ang pintuan ay maingay na nagbukas ngang lock. Isang kulubot na mukha na may sungay na baso ang lumitaw sa puwangang pinto. Si Lola Carmen, isang kapitbahay na naninirahan doon mula ng estudyante pa si Victor, ay kumuyom ang mamata sa mukha ng mataas na lalaki sa landing ng hagdan. Bigla siyang bahagyang nagbuntong hininga. Ang mata na to ni Nikolai nagtunog habang nahuhulog mula sa ralesh. Bumuka siyang pinto. Viten ka. Nanginginig ang tinig niya, nagsabing punong luha. Ang matanda, nakakulay na mga kamay niya ay umabot upang hawakan ang kanyang mukha. Buhay pa. Panginoon. Buhay pa. Nag-resign siya. Agad na punong luha ang mga mata sa likod ng kanyang baso. Humakbang si Victor sa pintuan, maingat na niyakap ang matanda, tuyo na babaeng lalaki. Umupo sila sa maliit na kusina, amoy ngang luma. Nagbuhos si Lola Carmen ng tesaa para sa kanila ng nanginginig na makamay, patuloy na nagpupunas ng muha gamit ang gilit ng mapurol na panyo. Nahintay ka ng napakatagal, anak ko, sabi niya. At ang bawat salita ay umalingaw-ngaw, sa kaluluwa ni Victor na may sakit na umaabot hanggang sa buto. Yung maputlang mangkukulam na iyon, ang iyong asawa, ay dumating nun na may mapapelas na iyon. Sinabi niya sa lahat ng kapitbahay na naibenta mo na ang negosyo at lumipas sa ibang lugar, inabandona ang matatanda. Ngunit si Rodrigo Santos, ang tatay mo, ay hindi naniwala sa kanya, sumigaw siya sa kanya sa hagdan, sinabi, hindi maaring putulin ni Fitco ang kanyang naugat, hindi siya ganun kabagay. Nagsimulang umiyak ang matanda, iniayos ang salamin. Pagkatapos ay nakasakit siya. Hindi kayang tiisin ng puso niya. Wala pang 1 buwan. Inilibing na natin ang iyong tatay. Matahimik na umupo si Victor. Ang mga mata niya ay nakakabit sa isang punto sa mesa na may lumang tablecloth. At ang nanay? Mahabdi niyang sinabi, halos hindi marinig. Oh, napakaawa. Umiling si Lola Carmen, pumunasan ng bagong luha. Tuwing gabi ay nakikita ko siya sa tabingang bintana, inilalabas ang isang maliit na upuan, tinatanaw ang kalsada sa patio at patuloy na nagtatahingang niting. Bumili ako ng magandang gray na tela at tinahi ang scarf para sa iyo, umiyak habang nagtatahi. Palagi siyang nagsasabi sa akin. Ang aking minamahal na Finya ay tiyak na babalik, at malamig ang taglamig na ito, masisipunin siya kung walang scarf. Nagiging hindi na komportable ang katahimikan ng kusina. Tinitingnan ni Maria ang mukha ni Victor. Naging masikip ito. Humihinga siya sa pamamagitan ng ilong niya, sinusubukang pigilin ang sakit na nakngas. Hindi niya natapos ang scarf na iyon. Mabigat na tumayo si Lola Carmen, lumakat sa lumang cabinet drawer sa hallway at hinila ang drawer. Bumalik siya at inilagay ang isang makapal na gray na scarf na maingat na nakatiklop sa mesa sa harap ni Victor.
Dalawang kahoy na knitting needles ang nakalitaw pa mula sa hindi pa natapos na gilid, nagtataglay ngang isang hindi pa natapos na tahi. Isang bolangang tela ay nasa tabi. Yakapin niya ang bolangang tela sa kanyang nakamay, natulog siya ng walang hanggan sa silya sa tabi ngang bintana. Heart failure. Sinabi ngang doktor. Ngunit alam ko na namatay siya sa pihati. Winasak siya ngang sakit. Dahan-dahan, parang natatakot na masunog, inunat ni Victor ang malalaking kamay niya patungo sa gray na tela. Kinuha niya ang scarf. Ang magaspang na tela ay amoy ngang lumang tahanan, alikabok, at isang bagay na pamilyar na hindi masabi. Ang amoy ng kamay ng kanyang ina. Ang sakit na pinigil niya sa loop ng maraming buwan, sinusubukang mabuhay sa semento sahig. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa at pagkawalang lahat ay biglang pumutok. Ang malalaki, malakas na lalaki, na hindi nasugatan ng mahirap na pagsubok at gutom, ay bumagsak sa harapan ng pagpindot ng isang hindi pa natapos na bolang tela. Inilahit niya ang mukha sa gray na scarf. Ang malalawak na balikat niya ay nanginginig. Dahan-dahan siyang nagsliding mula sa upuan. Lumuhod sa maputlang sahig nagakusina, nagamatanda. Isang mababa, kakilakilabot, puso-putol na ungal ang lumabas mula sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay nagbago sa mabibigat, malalim na pag-iyak. Nanay, patawarin mo ako. Hiyang-hiya niya sa lana. Patawarin mo ako. Lumuhod si Maria sa tabi niya. Hindi siya nagsabi niya walang kwentang magasalita ni Kaaliwan. Simple na lamang niya sinaklot ang nanginginig na mga balikat nito, inilapit ang pisngi sa kanyang likod at umiyak kasama niya, ibinahagi ang hindi matitiis na pagpapabigat na ito. Nang gabing iyon, sa rented apartment, nagupo ng mag-isa sa kusina si Victor sa matagal na panahon, nakatitik sa madilim na bintana. Isang gray na scarf ang nakalagay sa mesa sa harap niya. Nang lumabas si Maria upang harapin siya sa susunod na umaga, agad niyang napansin ang isang pagbabago. Wala ng sakit sa gray na mga mata nito. Wala ng kalituhan ng isang lalaking nawalan ng memorya, wala ring takot ng isang biktima. Sinunog ng luha ang lahat ng hindi kinakailangang emosyon, nag-iwan lamang ng malamig, mapag-isip na determinasyon. Tawagan mo si ati. Domingo, sinabi nito eng pantay, makapangyarihang tinig, sa unang pagkakataon na natunog tulad eng tinig ng CEO eng isang malaking kumpanya. Panahon na para tumigil sa pagtatago, ang pulong ay naka-schedule sa isang neutral na lugar, sa isang hindi kapansine-pansing opisina sa labas ng lungsod. Ang abogado ay nagdala eng isang lalaking humigit kumulang 40 taong gulang, na may karaniwang maruning suwit at mga madilim na bilog sa ilalim eng matalas na mamata. Major maglalaro, investigator, nagbakilala ang investigador, mahigpit na kinuha ang kamay ni Victor. Si Ati. Domingo ay nagbigay sa akin ng bud ng kaso. Direkta na lang tayo, Lebedev. 3 taon na akong nag-imbestiga kay Boris Reyes. Marami akong dokumentasyon tungkol sa kanya. Magos Company. Suhol. Pagbabanta sa magkakumpetensya. Ngunit lahat ng ito ay hindi direktang ebidensya. Sinisirangam ng abogado ni Reyes ang nakasong ito bago pamahatulan. Kailangan kong isang saksi, isang taong personal na makapag-confirm ng kanyang balak. Umupo si maglalaro sa mesa at inilabas ang isang recorder. Hindi siya nagpagapi sa akin. Tinitingnan ni Victor ang investigador ng mabigat, hindi kumikislap na tingin. Kung hindi ako nakaupo rito. Ayon ang recorder. Meja, sasabihin ko sa iyo ang lahat, kabilang ang mga pangalan, mga plano sa pahuhugas ng pera, mga address ng notaryo at eksaktong koordinasyon ng baryo kung saan ikinulong nila ang tao. Nakaupo si Maria sa sulok ng opisina at nakinig habang systematically, malinaw at malamig na inilalarawan ni Victor ang mga krimen ng kanyang kaway. Naalala niya ang lahat. Ang kaso ay sa wakas ay may pag-unlad. Ang investigasyon na matagal nang napatigil ay pinabilis na gayon. Ang patoto ni Victor ay naging nawawalang link, ikinonekta ang nahiwalay na pangyayari sa isang mas malaking kaso eng pag-agaw eng negosyo. 3 araw pakaraan, tinawag ni maglalaro si Victor at ang kanyang abogado. May bukas na laptop sa mesa. Tingnan ito, sabi ngang investigador, pinaikot ang screen. Isang malabong video mula sa seguridad na kamera ngang isang real estate company ang nagpapakita ngang isang lalaki na parang si Victor na pumipirma ngang pangkalahatang kapangyarihang atarne. Maingal silang nagtatrabaho, nagpaupahan ng aktor, pumili ngang katulad na tao at nagsuot ng mataas na kolar na jacket sa kanya. Siyempre, ang notaryo ay malapit, ngunit tingnan ang kaliwang kamay. Wala siyang tattoo sa pulso, habang ang artista na ito ay may tattoo ng militar na nagtatago sa ilalim ng mangas ng jacket. Isinara ni maglalaro ang laptop at uminom ngang isang higop ngang malamig na kape mula sa plastik na tasa.
Sinundan na namin ang daloy ngang pra. Sa araw na kunwari kang umalis sa ibang bansa, malaking halaga ang inilipat mula sa mga guarantee account kang konstruksyon papunta sa mga offshore account sa ibang bansa. Ang malagda ay electronic, at ang pagpapatunay ay ginawa gamit ang IP address na kabilang sa kumpanya ni Reyes. Ngunit mas mahalaga, nahuli na namin ang 2 bodyguard na humawak sa iyo sa bodega. Dahan-dahang itinangalan ni Victor ang kanyang tingin sa investigador. Sinubukan nilang itanggi, ngumisi si maglalaro. Ngunit nang ipakita ko sa kanila ang artikulo tungkol sa pagdukot ng isang tao ng isang grupo na may plano, makasamang nagsalita sila ng buong impormasyon tungkol kay Boris. Inihayag kung sino ang nagutos at kung sino ang nagbayad na cash. Sa puntong ito, sapat na ang ebidensya para humatol ng 12 tao. Nang gabing yon, nang bumalik sa pansamantalang rented apartment sa labas ng lungsod, natuklasan ni Victor si Maria sa kusina. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa maliwanag na ilaw ng komunidad sa labas. Ang maopisyal na form na may selyo ay nakalagay sa mesa sa harap niya. Inalis ni Victor ang kanyang jacket at lumapit. Maputla ang mukha ni Maria. Madilim na bilog sa ilalim ng mata. Hindi siya umiyak. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay pagod, desperasyon, ng isang taong nagpumilya ng masyadong matagal at sa wakas ay sumuko. Dumating na ang opisyal na abiso. Pantay ang tinik niya, walang emosyon. Sinimulan ng bangko ang proseso ng pagkabangkarota. Permanenteng na-freeze ang aking account. Bukas darating sila para mag-imbentaryo ng natitirang ari-arian sa nasunog na tirahan. Ang masalon ay inilalagay sa ilalim ng pamamahala ng tagapahalal. Nawala na ang lahat sa akin, Vitya. Wala na akong mayroon. Kinuha ni Victor ang mga papel sa mesa, mabilis na tinanaw ang mga ito at inilagay sa tabi. Lumapit siya sa kanya, malumanay na hinawakan ang kanyang nabalikat at hinila siya pataas mula sa upuan. Inilapit niya ang no sa kanyang dibdib. Mahigpit na niyakap ni Victor siya, naramdaman ang mahinang panginginig sa matibay na likod niya. Ang tahanan ay ladrilyo at tabla lamang, Rita, mahinahon ngunit matibay na sinabi niya. Ang masalon ay makongkretong signage lamang. Kinuha nila ang aming magabagay, ngunit hindi nila tayo kinuha. Ang pinakamahalaga ay buhay tayo, humihinga pa tayo. Itinangalan niya ang baba niya, pinipilitan siyang tumingin sa kanyang mga mata. Ibabalik ko ang natitira. Nangangako ako. Ang bangke all sa pinakamataas, na palapag ng Monolith Commercial Center ay nanginingnang maliwanag. Ang mabibigat na crystal chandeliers ay naghahatid ng liwanag sa panoramic na mga bintana, sa layo ay kumakalat ang lungsod sa gabi. Ang nagsusuot ng puting guwantes na waiter ay tahimik na nahatid ng champagne sa mga silver na tray. Ang buong business elite, mga opisyal ng gobyerno at malalaking kontratista ng lungsod ay nagtipon na yon. Ipinagdiriwang ni Boris Reyes ang pagsasanip ng kanyang makumpanya, ang pinakahuling pagkuha ng ari-arian ng Santos Construction. Nakasuot ng bespoke tuxedo, nakatayo si Boris sa gitna ng silid, tumatanggap ng pagbati. Malakas siyang natawa, pinalo ang makasosyo sa balikat at naramdamang siya ang ganap na amo ng kanyang sariling mundo. Nakatayo si Ina sa tabi niya. Nakasuot siya ng mahabang emerald green na balabal na nagbibigay diin sa kanyang balikat. Isang mabibigat na diamond necklace ang kumikislap sa paligid ng kanyang leg. Regalong iyon ni Boris sa kanya dahil sa matagumpay na pamamahala ngang papeles ngang dating asawa. Perpekto siya. Perpektong ayos ngang buhok, perpektong pagme-makeup, at nagbibigay siya ngang tiwala, bahagyang kayabangan ng isang babaeng manalo sa loto. Isa sa mga kasosyo ay banayad na kumatok sa kristal na baso na tinidor, nagsenyas na katahimikan. Bahagyang bumaba ang tinik ni Ina. Inibigay ni Boris ang mikropono kay Ina nang may mapakmataas na ngiti. Bahagya siyang humakbang pasulong, pinagsipan ang tahimik na bulwagan. Mahal na makaibigan at kasosyo, nagsimula siyang malambot, kaya ayang tinik. Ngayong gabi ay isang espesyal na gabi. Maingat kaming nagtrabaho upang makamit ang araw na ito. Ang pagsasama ng aming mga kumpanya ay hindi lamang isang tagumpay sa pananalapi. Ito ay resultang kahangahangang pagsisikap, katapatan sa makasosyo at kakayahang gumawa ng matapang na mga desisyon. Malumanay niyang itinaas ang basong champagne. Sinasabing na mga tao na ang negosyo ay hindi nagtitis sa mahihina. Totoo yun. Napatunayan namin na maaari kaming bumuo nga hinaharap batay sa dedikasyon sa propesyon. Itaas ko ang baso na ito bilang pagbati sa kaunlaran ng korporasyon at sa aming karaniwang kapalaran. Hindi niya natapusin ang pangungusap. Ang mabibigat na uwak na pintuan ng banquet hall ay malakas na nagbukas, humampas sa dingding. Ang mabibigat na mga yapa ngang military ay nagsirang ngang katahimikan.
Ang malalaki na nakasuot ngang tactical black uniform ay sumugod sa silid. Ang nasandata sa kanilang nga kamay ay nagpapakita ngang kalubaan ngang sitwasyon. Lahat ay nanatiling nakaupong walang galaw. Isang malalim, utusan na tinik ang lumabas sa musika na kasimulan pa lamang. Ang mga waiter ay nanatiling parang estatwa. Bumagsak sa marble na sahigang mga tray ng may kumakalanzing na tunog. Ang nga negosyante sa mamahaling terno ay natakot at lumihang dingding. Walang gustong malapit sa isang taong may ganoong nga problema. Lumuhod si ina. Ang baso ay bumagsak mula sa kanyang nga mahihinang daliri at nagpuputol sa kanyang nga paa. Naglingon siya, ang muha ay puno ang obsesyon, naghahanap ang suporta mula sa pamilyar na mamuha. Ngunit ang mataong kapat lang niya yumukayuko sa kanila ay lumayo-layo sa kanya nang may pakasuklam, lumikhang isang walang lamang bilog sa paligid niya. Naglaway siya ng mahirap, sinusubukang mabawi ang kalmahan, nagpapanggap na isa lamang ito na napakalaking pagkakamali. At pagkatapos ay nahati ang grupo sa pasukan. Dahan-dahan pumasok si Victor sa hallway na nalinis na. Nakasuot siyang ng simpleng maitim na suit na perpektong akma, biniling kahapon. Malinis ang ahorasyon ng mukha niya, tuwit ang likod, malapat ang manggabalikat na punong ng tiwala. Wala na siyang pakakatulad sa pagod, maruming bilanggo na nakita ni ina sa bodega 1 taon at kalahati na ang nakakaraan. Sa harap niya ay ang totoong tagapagtatak ng Santos Construction, ang lalaking nakabawi ng kanyang reputasyon. Lumapit si Victor. Ang gray na mga mata niya ay tinitingnan ang dating asawa ng may malamig, seryosong tingin, wala nang bakas ng datirati nilang pag-ibig. Naunawaan ni ina ang lahat sa isang kisap mata. Naguho ang kanyang ilusyon. Napagtanto niya kung kanino ang patoto sa folder ni maglalaro, at kung sino ang nagutos ng investigasyon. Ang pakaalam na ang kanyang maginoo na buhay ay tapos na ay masyadong masakit para sa kanya. Hindi na niya ito matis. Nilimutan ang kanyang sariling katayuan, ang mamahaling nga brilyante at ang emerald na balabal niya, dahan-dahan siyang umiyak at bumagsak sa marble na sahig na punong bakas ng sapatos sa harap ng maraming saksi. Gumapang siya patungo kay Victor, ang magandang laylayan ng kanyang damit ay puno ng alikabok at mga piraso ng salamin na basag. Inunat niya ang kanyang nanginginig, maingat na inalaga ang kamay at hinawakan ang laylayang ng kanyang pantalon. Fitya, napakulop ang tinik niya. Itinangalan niya ang maluhan niyang muha upang tingnan siya. Ang mahal na maskara ay napalat-palat sa buong muha niya. Vitenka. Pagkakamali ito. Nagsisinungaling sila. Lahat ay kasalanan ni Boris, narinig mo ba? Nagbanta siya sa akin. Pinilitan niya akong pumunta sa iyo. Natakot ako sa aking sariling buhay. Palagi ko lang inibig ikaw. Fitya, iligtas mo ako. Sabihin mo sa kanila. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Victor. Tinitingnan niya ang babaeng nasa kanyang nga paa at hindi naramdaman ng kasiyahan o awa, pagkasuklam lamang ang malalim. Malumanay ngunit matibay na hinila niya ang kanyang paa, inalis ang tela mula sa mahigpit na mga kamay nito. Nawala ng balanse si ina at bumagsak sa sahig. Tumingin pababa sa kanya si Victor. Ang malawak na bulwagan ay tahimik ng sapat na marinig ang pahingang lahat. Nalimutan mo na ba ang iyong sinabi? Ina. Sinabi nito malamig, walang pagkakamaling tinig, sapat para marinig ng lahat sa silid. Walang personal ito, trabaho lang ito. Pumit siya at umalis ng hindi. Man namang pinagmamasdan ang kanya kahit minsan. Dalhin siya. Maikli na inutos ni maglalaro sa kanyang miga subordinate. Ang isang pulis ay tumulong sa kanya na tumayo at ginapos siya. Hindi na siya sumisigaw. Nangangatal siya ng matindi. Nanghihina siyang sumunod sa maopisyal ng pulis. Sa ilalim ng flash ng kamera ng reporter at maliwanag na liwanag ng chandelier, si Boris at si ina ay inilabas mula sa bulwagan. Tapos na ang salusalo. 2 mahabang pagod na buwan ang lumipas. Ang pagdinig kina Reyes ay palaging lumiit ang layo, nagtutuklasan ng karagdagang nga plano ng katiwalian at offshore na akon. Hanggang sa makumpleto ang investigasyon, lahat ng mga ari-arian at pera ni Victor ay naka-freeze pa rin. Ang sistemang hustisya ay mabagal na gumagalaw ngunit hindi maiwasan. At ang oras ni Maria ay mabilis na naubos. Kakaibang malamig ang Disyembre. Naipit siya sa kanilang maliit na rented apartment sa labas ng lungsod. Dahil sa napakalaking utang sa kuryente at tubig, matagal nang pinutol ang kuryente at pakinit. Ang mamakitit na silid ay parang mga frozen na yungip ngayon, kung saan ang bawat tunok ay nagulit ng walang laman at walang katotohanan. Ang lis ay mag-expire sa bukas ng umaga, at ang may-ari ay pinapalabas si Maria. Nakaupo siya sa mga nakaimpake ng maleta sa hallway. Nakasuot siya ng makapal na winter cardigan, may isang lumang, kupas na blanket na balabal sa balikat.
Sa malamig na makamay niya ay mahigpit na hawak ang isang murang plastic cup ngang taa na gawa mula sa maligamgam na tubig. Nagbibigay ngalami ang plastik, ngunit patuloy pa rin niyang nag-inumin nito sa bawat higop, sinubukan lamang na patayin ang oras sa nakakatakot na katahimikan. Wala na siyang pra. Ang nag-iisang maliit na barya sa kanyang pitaka ay sapat lamang para sa isang bus ride. Kahapon ang huli niyang paglalakbay sa lungsod na ito. Pumasok si Maria sa tindahan ng Sanla, hinubat ang mabigat na gintong singsing na may malaking brilyante sa kanyang kaliwang daliri, kasama ang pinakamahalaga niyang ari-arian isang alaala ng kanyang asawang si Alexander. Nasuot niya sa nakakatakot na gabing iyon at inilagay ito sa mesa ng salamin sa harap ng tagapagpahalaga. Pagkatapos matanggap ang isang tumpok ng cash, hindi siya pumunta sa tindahan ng grocery, pumunta siya sa sewing room ng kanyang lumang salon. Doon, nag-distribute siya ng pera sa mga puting sobre sa kanyang karaniwang empleyado ang mga mananahi, maniketso at mga nagbebenta. Iyon ay severance pay. Maligayang Pasko, mababae, sinabi niya, tinitingnan ang mga nalitong mukha nila. Si Olga, ang pinunong pangkat ng mananahi. Na napagtanto na ibinibigay ng tiyanyang boss ang huling nasa kanya, ay umiyak at tumakbo upang yakapin siya. Hindi makagawa ng iba si Maria. Ang pag-iwan ng makaraniwang tao na walang pera bago ang Pasko ay magiging isang pagtataksil sa kanyang sarili, isang pagtataksil sa alaala ng kanyang yumaw na asawa. Ngayon, nakaupong sa malamig na apartment, lubos siyang takot sa bukas, takot sa ganap na hindi mahulaan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay kakaibang tahimik. Malinis ang kanyang konsyensya. Isinara niya ang mata, nakikinig sa hangin na humihampas sa mga bintana. Biglang, malakas na mga ilaw ay nakputol sa kadiliman ng malipit na patio. Ang magintong streak ay nakpalipat sa mga dingding ng silit. Nakunot no si Maria, mabigat, kumpiyansang tunog ng niebe sa ilalim ng gulong ang narinig. Hindi isang sasakyan, kundi marami. Dahan-dahan siyang bumangon, inilagay ang plastic cap sa windowsill at pumunta sa bintana. Isang kolumna ng tatlong makintap na itim na luxury SUV ang huminto sa harap ng kuba na pasukan. Bumukas ang pintuan ng unang sasakyan. Sa liwanag ng poste ng ilaw, nakita ni Maria ang silueta ng isang lalaki. Nakasuot siya ng perpektong nakataylor na may itim na cashmere coat at mahal na suit. Lumakat siya ng may kumpiyansa, buong autoridad patungo sa yellow na porch. Umawak ng hininga si Maria. Iyon si Victor. Ngunit hindi ang pagod na lalaki na may masakit na tingin, at hindi rin ang matinding manlalaban sa opisina ng investigasyon. Isang lalaki na tunay na nagaharing ang kanyang sariling buhay, isa na ang reputasyon, katayuan at kaharian ay ibinalik ng korte, ay lumalapit sa pintuan ng kanyang tahanan. Bumukas ang payat na harapang pintuan. Pumasok si Victor sa makitit na hallway, agad na pinupuno ang malamig, walang lamang espasyo ng apartment. Nagbibigay siya ng mahinang pabango ang malamig na hangin at mamahaling tabako. Tumigil siya sa harap ni Maria, tinitingnan ang maputlang, pagod na mukha niya, tinitingnan ang lumang blanket na nakabalot niya. Ang tingin niya ay lumipat sa windowsill kung saan nakalagay ang maliit na plastic cup na may inuming tsa. Lumapit si Victor, malumanay na kinuha ang tasa mula sa malamig na makamay niya at inilagay ito sa isang tabi. Kunin mo ang iyong maleta, Rita. Malalim. Mapagkatiwala ang tinig niya ay mainit at lubos na may kumpiyansa. Naguluhan si Maria, hindi naiintindihan ang ibig sabihin niya. Ang lease ay mag-expire bukas ng umaga. Wala akong mapatunguhan, Fitya, bulong niya ng tuyot na malabi. Mayroon kang puntahan. Hinawakan niya ang malamig na mga kamay niya, pinainit ang nga itong kanya. Kahapon. Sa wakas ay nalis ng korte ang order ngang pag-freeze ng aking account. Isang oras na ang nakakaraan, nabili ko ang iyong tirahan mula sa bangko. At ang masalon mo rin. Lahat ng utang ay nabayaran na. Ang mapapeles ay nasa abogado. Umuwi na tayo. Nag-freeze si Maria dahil sa pakagulat. Napakulop ang lalamunan niya. Fitya, ngunit bakit? Ito ay napakalaking halaga. Bakit mo ito ginawa? Nagsisikap siyang makawala, nagsasabing puno ng luha sa kawalan ng paniniwala at gulat. Hindi pinabayaan ni Victor siyang matapos ang pangungusap. Ang malakas na lalaki na ito, na nagpapalaki sa makalaban, dahan-dahan ay lumuhod sa isang tuhod sa harap niya, doon sa malamig na plastik na sahig ng hallway. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa bulsang kanyang cashmere coat at binuksan ito. Isang singsing ang kumikislap sa malabong liwanag. Iyon mismo ang diamond na singsing na iyon, sa kanya, ang isa na ipinagkatiwala niya kahapon. Nagmadaling tinakpan ni Maria ang kanyang bibig ng kamay upang hindi siya sumigaw sa labis na emosyon.
Pinayagan mo akong pumasok at pinainit mo ako nang wala na akong katayuan, sinabi ni Victor. Ang mababa. Mainit na tinig niya ay umalingaw-naw, nang punong tenderness na sapat upang manginig ang manggabalikat ni Maria. Nang may amoy akong kalye, at nilabasan ng buong mundo, ibinigay mo ang iyong pinakahuli, ang iyong pinakamahalaga, upang matulungan ang maestranyo. Itinangalan niya ang mag-gray na mata sa kanya. Ngayon lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Ang aking buhay, ang aking pangalan, ang buong oras ko. Pakasalan mo ako, aking reyna. Hindi mapigilan ang mga luha. Lumuhod si Maria sa tabi niya, niyakap ang kanyang lik at inilahit ang mukha sa mainit na cashmere coat niya, humitit ngang kanyang pabango. Mahigpit na niyakap siya ni Victor. Sa sandaling iyon, ang malamig, estranyo na apartment ay naging mas mainit kaysa sa pinakamainit na Tagaro. 3 taon nang lumipas. Ibinalik ng buhay ang lahat sa tamang lugar. Si Michelle, ang dating manugang ni Maria, ay matagal nang hindi nagpapakita sa mga mamahaling fashion boutique. Si Dennis, nang malaman ang tunay na antas ng kanyang kasakiman, ay nag-file ng diborsyo at pinalis ang lahat ng suporta sa pananalapi. Ngayon si Michelle ay naninirahan sa isang maliit na rented na isang kwartong apartment sa mga sabor ng lungsod. Ang mga araw-araw na biyahe sa trabaho sa maraming tao sa bus ay pinalitan na ang kaginhawaan ng mamahaling SUV. Nagtatrabaho siya bilang dispatcher para sa murang taxi service. Ginugugol niya ang mahabang araw sa pagdidikta sa murang earphone ng telepono upang i-coordinate ang order. At sa oras ang pahinga, ay nagrereklamo, siya sa katulad na pagod na makasamahan, niya tungkol sa kung paano na walang mabuting lalaki. Pinalitan ni Boris Reyes ang kanyang mga bespoke suit ng gray na prison uniform. Sentensyahan siya ng korte ng 12 taon sa Maximum Security Rehabilitation Center. Ang lalaking dating itinuturing ang sariling haringang lungsod ay ngayon ay nagsasagawa nga araw sa workshop ngang bilangguan, masipak na nagtitahinga nga work gloves, na nagpapalakas ngang galit sa magwardiya. Ngunit ang kapalaran ay inilaan para kay ina ang mas mahigpit na aral. Umamin siya, sinumbong ang lahat ng kasapwat at nagsilbi ngang bahagi ng sentensya. Bilang resulta, siya ay pinalaya ng may kondisyon, ngunit ang kalayaan ay naging mahigpit na pagsubok. Kinuha ng korte ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang real estate at alahas, bilang bayad sa pinsala. Wala ng bakas ng nakaraang magino na pamumuhay. Ang mataas na lipunan ng lungsod, ang mataong dati niyang naktos, ay tinalikuran siya ngayon. Hindi man lang pinayagan ang dating preso sa kilalang kumpanyang iyon. Sa oras ng trabaho, mahinang musika ang nagpapatuktok sa marangyang shopping center, nagniningning ang nga salamin at kromo. Amoy ngang mahal na kape at mga bagong gawang tinapay ang hangin. Pante na hinuhugasan ni ina, nakasuot ng maluwag na light blue na maintenance uniform, ang mabigat, basang mop sa marble na sahig. Ang makamay niya, minsan ay maingat na inalagaan ng perpektong French manicure, ay pula ngayon, nag-flake at seryosong bitak dahil sa makaerosyong chemical solution. Ang namumula, kupas na buhok ay magulo na nakatali sa isang mahigpit na ponytail. Hindi na niya makilala ang minsay gintong, maingat na inaalaga ang buhok. Tumigil siya sa harap ng display case ng isang mamahaling jewelry store upang busbusin ang isang basahan sa timba ng maruming tubig. Ang amoy ng bleach ay direkta sa ilong ni ina. Malalim siyang buntong hininga, tuwid ang masakit na likot at automatikong tumingin pataas. Nakita niya sila sa pamamagitan ng transparent na salamin ng display case. Nakatayo si Maria sa gitna ng maliwanag na tindahan. Maganda siya, masaya, nagniningning, tulad ng may 10 taon na binanggit ang kanyang edad. Nakasuot siya ngang magaan, mahinhin na damit. Nakatayo sa likod niya si Victor, nakasuot ng mahal na suit, tuwid ang likod, nagbibigay ng ganap na tiwala, mahinahon. Natigil si ina, hindi makalis ng tingin. Nakita niya si Victor ng maingat, hindi kapanipaniwalang pagmamahal, isinusuot ang isang marangyang diamond na kwintas sa paligid ng lik ni Maria. Nakatingin si Maria sa salamin, nagniningning ang mukha niya sa masayang ngiti. Lumingon siya sa kanyang asawa at hinalikan siya ng may pagmamahal, inilalagay ang palat sa kanyang dibdib. Walang panggagad sa kanilang makilos. Pag-ibig lamang ang malalim, walang katapusang pag-ibig ng 2 taong nagsama nang harapin ang mga pagsubok at nanalo sa kaligayahan. Malumanay na nagbukas ang pinto ng butik. Lumabas sina Victor at Maria sa hallway ng shopping center, masayang nakikipagtalakayan tungkol sa kanilang biniling bagay. Dumaan sila na kalahating metro lamang ang layo kay ina. Dumaan sila nang hindi man nagyakot ng ulo. Para sa kanila, ang babaeng nakasuot ng blue na cleaning uniform ay simpleng hindi nakita, isang bahagi ng interior ng espasyo, isang gray na anino sa background ng kanilang maliwanag na buhay. Pinakmasdan sila ni ina hanggang nawala sila sa kantong ng nakniningning na hallway.
Bumiti ang mga daliri niya. Ang mabigat na mop ay bumagsak mula sa kanyang mga kamay ng may malalim na tunog, tinapon ang maruming sabong tubig sa matila. Inalis ni Ina ang mop. Sumandal siya sa malamig na dingding at dahan-dahan ay dumausdos pababa hanggang maupo siya sa tabi ng timba. Tinatakpan ng pula, na depormasyon ng mga kamay ang kanyang muha. Ang mabalikat ng kanyang blue na balabal ay nanginginig. Ang mapait, mainit na mga luha ay dumausdos sa kanyang pisngi. Ito ay hindi luhang pisikal na pagod o pagkaawa. Iyon ang mapait na pagsisisieng isang tao ngayon lamang naunawaan na nawala niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay at wala ng pagbabalik. Nanalo ang kabutihan, ginantimpalaan ang habag, at ang kasamaang nagtataksil sa atin ay tinanggal magpakailanman. Minamahal na mambabasa, maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito hanggang katapusan. Umaasa kaming ang mahirap na paglalakbay ni Maria at Victor ay humipo sa inyong nga puso. Lubos naming kinikilala ang inyong mga emosyon at salobin. Kung kayo ay nasa kalagayan ni Maria, ano ang gagawin ninyo? Magtatapang ba kayong dalhin ang isang estranyo sa inyong tahanan, o simpleng lalakat lang kayo ng walang lingon?